Alright mga kapatid, welcome back po sa ating talakayan, programa ng ating palatuntunan. Meron lang po tayong tatalakayin at bibigyan ng reaction at opinion yung nangyayari sa atin dito sa ating bayan. Makiki-reaction lang po tayo. Marami na rin nag-content dito, pero meron lang po akong napansin at yun po yung ibabahagi ko sa inyo. At by the way nga pala, thank you sa nakaka-appreciate. Thank you po sa nakaka-appreciate. God bless po. Kung mabigat naman po yung subscription, okay lang po yun. Kahit yung like lang, okay lang po sa akin. Thank you po. God bless po sa inyong lahat. Bigyan natin ng opinion at reaction yung nangyari, di ba? Yung may natigi na, di ba si Miss Mima Alicia, di ba? Napansin ko, pansin ko lang po ito. Opinion ko lang po ito ha. Sana wag bigyan ako anumang bagay na kuwan. Nagbibigay lang tayo ng opinion. Opinion ko lang at napansin ko lang po yung kaibahan nung nangyari, di ba? Ito, napansin natin how many days na ang nangyari mula nung napas lang si Mima Alicia. After nung siguro mga kuwan, di ba, nagpuntahan na yung mga iba't ibang personalidad, di ba? Mga iba't ibang personalidad sa larangan ng sa politics. Nagpuntahan doon yung mga kasamahan niya sa vlogging, yung mga kasamahan niya sa BPN vloggers, di ba? Nandun, pumunta doon. Ang napansin ko lang mga kapatid dito, napansin natin, full force, okay naman po yun, wala namang problema doon. Kasi siyempre, yung bahagi ng pakiramay, pagdalamhati sa isang kaibigan o sa isang kasama na napas lang. Yung bahagi na ng Pilipino po yun. Kultura na po natin yun, di ba? Na talagang nandun tayo sa side na nagkaroon ng biktima rin talaga. Biktima rin o bahagi rin ng tinatawag na biktima ng pamamaslang kung sino man po yun. Hindi pa natin alam niya kasi inaayos. Ginagawan pa ng investigasyon ng mga kinaukulan. Pero ang napansin natin doon mga kapatid, nandun pumunta si dating Senador Trillanes, Risa Ontiveros, Auntie Claire, di ba? Nandun yung mga kasama niya sa vloggers na mga grupo nila nandun. Yun, pumunta sila at nagkaroon ng, siyempre, pakikiramay, lalong doon sa humingi ng hustisya. Bahagi naman talaga ng ating kultura na kapag nabiktima ng isang ganito, sana magkaroon ng magandang hustisya, ng tamang hustisya. Pero ang napansin ko lang doon mga kapatid, alam natin na talagang numero unong kritiko ng mga Duterte, lalong higit kay Vice President. At kritiko din kay Rodante Marcoleta, kritiko rin ng INC, maraming bumubulala sa kanyang bibig na hindi natin makain, di ba? Hindi natin mawari kung saan nagmumula yung kanyang mga akusasyon na wala namang nailalatag ng mga ebidensya o patunayan tungkol sa aligasyon kay Vice President na nagpalaglag daw. Dapat may kalakip na kanya. Kumbaga, mayroon kang ebidensya o mayroon kang purpose na talaga nagpapatunay. Pero doon mo napansin na talagang ibang klase siya sa part na yon. Unang-una, base sa mga balibalita, allegedly, binabayaran. At nakita naman natin umuulan ng pera doon sa mga previews niya ng mga video, pinakita pa. Umuulan talaga ng pera. Ay base sa history at mukha na talagang wala naman talaga dati. Kung bagamat hindi naman sa walang-wala, pero hindi katulad ngayon na talagang bonggang-bongga. Bumili ng mamahali sa sasakyan, may papakita ng kaginhawahan sa pera. Doon sa part na yun, nakikita natin na baka lang po totoo na binabayaran. At doon nga sa tinatawag na combo message nila na si Boss B ang nagbibigay, doon natin napansin mga kapatid, talagang nandoon nakilala natin kung sino-sino. Kasi doon sa lamay na yon, doon sa pakikiramay na yun, nakita natin kung sino-sino. Hindi ko sinasabi mga handlers yung pumunta doon sa pangunguna ng nasa gobyerno natin. Pero na-ikwan na yan na-mention na iba't ibang vloggers na talagang yan yung mga karakter. Yan yung mga personalidad
na talagang nandyan sa part na yan. Behind the scene. Kumbaga, doon nakuha natin. Napapanood na natin yung mga yan. Pero hindi tayo naniniwala doon. Hindi tayo naniniwala doon. Pero doon sa part na yon, parang nagkakaroon ka ng conclusion. Nagkakaroon ka ng, totoo siguro na gano'n talaga. Dahil nandun. Ang napansin lang natin doon mga kapatid, agaran pagpunta. Hindi masama yun ha, hindi ko sinaiisip. Agaran pagpunta na humihingi ng hustisya doon sa pagkawala o pagkabaril ni Mima Alicia. Nananawagan ng hustisya sa part na yun, lalo higit yung ating nasa palasyo, Claire Castro pumunta doon. Ontiveros, di ba? Nakiramay. Ewan kung totoo nakiramay doon si Kiko Pangilinan, hindi ko napansin. Pero nandun si Trillanes, di ba? Agarang humihingi ng hustisya sa part na yun. Pero tingnan niyo mga kapatid kung anong lumalabas sa kanyang bibig kay Mima. Kung balasubasin niya yung isang tao na walang probable, wala siyang ebidensya na may pakita. Kung magmura, kung paano niya yurakan, paano niya lapastanganin ang isang INC, lapastanganin ang isang Rodan de Marcoleta na walang maipakitang ganon. Hindi ko sinasabi na kasi mga kwento kumbaga, tanggapin nila bilang nanunungkulan, tanggapin nila yung batikos. Pero yung sobra po talaga kung mapagmura, umahangad na sana ang Pangulong Duterte mabawian ng buhay na dedo-dedo na, di ba? Yun ang matitindi sa atin, nakikita natin sa kanya na talagang yung iba natuwa nung mawala siya. Hindi po ako nakikiramay po talaga ako. Pero hindi natin masisi yung ibang tao natuwa sa pagkawala niya. Dahil doon sa mga karakter o yung kanyang mga vlog na talagang hindi makain, hindi matuwa ng ibang tao regarding sa mga akusasyon niya, yung mga binabanggit niya, di ba? Pero napansin ko, di ba, yung kaibahan yung isang part sa kanyang parts. Pero napansin yung mga kapatid, nung magkaroon ng disgrasya o yung nasaksak na joyrider, di ba? Iyo'y biktima rin ng karahasan, di ba? Yung joyrider, di ba, nasaksak. Si Batebornia, yung basketball player, si Rene, di ba? Bahagi rin ng tinatawag na kapabayaan din yung kay Rene Batebornia, ay bahagi rin na namatay din. Pero napansin nyo mga kapatid, may narinig ka ba sa kanila? Kala Claire Castro, may narinig ka ba kala Trillanes? May narinig ka ba kala Risa Ontiveros? Sa part na yun, na samantalang yung may anak na rider, may anak na isa, naghahanap po ng matino, di ba? Matinong hanap buhay, naghahanap buhay na yung tao pero sinaksak. Pero may nasambit ba sila sa part na yun? Kay Rene, siguro nakiramay siya o ano pa man, pero may personal ba silang pumunta doon? Personal ba silang pumunta doon sa part na yun? Samantalang, kung tutuusin, yung mga yun, ay talagang maisasabi mong mabuting tao. Talagang, yung isa naghahanap buhay lang na marangal, may anak na, naghahanap buhay para sa kanyang anak at sa kanyang pamilya. Matino, tatrabaho lang siya ng maayos. Pero pumunta ba sila? Di ba? Doon kay Rene, di ba? Batebornia, yung basketball player, pumunta ho ba sila? Doon yung napansin mga kapatid. Kaya, ang conclusion ng ibang tao, yung ibang tao, ganun, di ba? Sa part ng mga ganun, sinusunod mga kapatid ito, kuwan ko lang po ito. Opinion ko lang po ito. Kasunod nito, yung kay Miss Mima Alicia, kasunod nito, may magmumungkahin nito na gawing santa yan. Ayan, kasi sila naman yung ako niyan Si Rizal de Veros, di ba? Yung Kian de los Santos, di ba? Kiplabi, di ba? O ginawang santo. Ako kung ko lang yun, bahagi lang ng aking opinion na sa kasunod dito, maging santa yan. Pero tingnan, yun ang pagkakaiba mga kapatid. Napansin nyo yung kaibahan. Kapag biktima ng isang parte ng tinatawag ito, kaagaran nandun ng part na yon. Lalo higit sa mga ganyan-ganyan, di ba? Pero yung tao na naghahanap buhay ng matino, yung taong matino na nabiktima rin ng karahasan, pero wala kang narinig sa kanila na gano'n. Ang isa pa, ito pa, di ba? Nung mayroon natang testimonya, itong ating Claire Castro, nang tumulong si Alawi, di ba?
Si Alawi, si Miss Alawi, di ba? Iba na. Tumulong, binigyan yung anak ng rider ng ewan ko lang kung totoo, 2 milyon. Anong narinig natin kay Claso? Di ba? Oo, tama yung maganda nila, tumulong. Pero wag mong pangunahan, gawain ng Pangulo. Tingnan nyo mga kapatid, hindi natin maintindihan kung ba't ganon. Di ba? Tumulong na nga po yung tao. Kung totoo man na testimonya ni Claire Castro yan, Yussi Castro yan, parang sablay doon, tumulong na nga. Bibigyan mo pa ng kaunting gawain daw ng Pangulo yan. Nasaan nga ba? Di ba napakabagal nyo? O di ba? Yun ang napansin natin mga kapatid. Isa lang sa mga napansin ko. Yung na nagkaroon ng biktima ng karahasan sa katauhan ni Mema Alicia, nandun. Kagaran sila humingi ng hostasya. Nagkakaroon kagad sila ng ganyan-ganyan. Pero doon sa part na biktima rin ng karahasan, na matino, na naghahanap buhay, sinaksak bigla, may narinig tayo, wala. Pumunta ba? Wala. Ultimo, ngayon, balita ngayon, nasasagap ko, napapanood ko, lahat ng kwandong ni Malaysia, totoo ba? Tatanong lang tayo, totoo ba na yung gobyerno gumastos lahat ng gastusin doon? Di ba? Hindi ko sinasabi na masama yun, hindi po. Okay lang po yun. Pero, totoo ba na lahat ng gastusin doon kinargo ng gobyerno? Alalahanin natin, pera ng sambayan ng Pilipino po yun. Pero sinasabi ko ba masama yun? Hindi po. Pero sana wag naman ganon. Selective po Bakit sa iba? Hindi nyo naman ginagawa yan. O doon nga sa binanggit yung riders. O doon giguan. Ba't nagawa nyo ba yun? Biktima rin po yun. Ba't ganon? Meaning, nagkakaroon tayo ng conclusion na totoo o allegedly na bahagi ng mga tao nyo yun. Hindi ko sinasabi na kayo handler niyan. Hindi ko po sinasabi gano'n. Kami nagkakaroon lang ng conclusion. Baka nga, di ba? Kaya yun ang napansin natin mga kapatid. Yung kaibahan. Agarang pagpunta, agarang humingi ng hustisya, samantalang kung tingnan mo lahat ng vlogs niya, alimurain, magmura, alapastanganin ng isang tao na walang ebidensya na mailatag, kumurahin yung iba't ibang klaseng tao, ganun katindi ang suporta, ganun katindi ang support ng ginagawa ng, di ba? Ng iba't ibang personalidad sa politika. Samantalang yung tao naghahanap buhay para sa pamilya, para sa kanyang anak, basketball player, may narinig ba tayo sa kanila? Na ganun katindi rin ang pagsuporta o ganun din ang pagkundina o humingi ng hustisya. Wala tayong narinig sa kanila. Iyon po ang napansin natin sa gobyernong ito. Selective talaga po. Sorry po sa sinabi ko, pero yun po ang nakikita at nagiging opinion ko. Selective po talaga. Kung sino lang po yung kakampi, kung sino lang po yung yun, pagkalabang ka, kalabang ka. Pero ibig ba sabihin yung right? Hindi naman po nila kalaban yan. Pero nandun ba yung simpatiya nila? Wala tayong narinig sa kanilang gano'n. Kaya nakakakita natin yung kaibahan. Napansin natin. Kaya ngayon, nagkakaroon na ng opinion at conclusion na talagang bahagi si Mema ng kanilang organisasyon o binibigyan ng iba't ibang uri ng pribilehiyo, lalong higit sa pagbabayad. Kasi nakita natin kung paano nagbilang ng pera, di ba? Na baka nga yung haka-haka na taon nyo po yan. O yan talaga ang binibigyan nyo ng kwan. Pero hindi natin masasabi kung sino ang pumaslang, di ba? Kasi hindi inaayos pa po ng PNP po yan. Pero nakita naman natin yung combo. Pwede rin, hindi ko sinasabing kayo po, pwede rin sa kabila. Kaya hintayin na lang natin. Pero ang napansin lang natin yung kaibahan. Kung paano nila itrato ang kabi-kabilang panig. Kung paano nila gaano katindi ang suporta o simpatiya na ibinigay nila sa part na yun. Samantalang sa kabila naman, walang simpatiya mula sa inyo na taong naghahanap buhay lang at naghahanap buhay lang para sa pamilya niya. Salamat at God bless. Sana nakita niyo mga kapatid kung gaano ang kaibahan. Kung bakit. Kumbaga, ang kuwan natin doon mga kapatid, pampalitics lang po talaga kayo. Hindi kayo naglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Ang tinitingnan niyo, politika lang.
Naglilingkod lang kayo para sa politika nyo, sa sarili nyo interes. Pero hindi kayo naglilingkod para sa sambayan ng Pilipino. Thank you po at God bless po.